Mga minamahal, tayo po'y sama-sama pong personal manalangin. Opo, dakilang pagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Amang Banal. Sa umagang ito kami po'y labis nagpapasalamat mala Panginoon na muli mo pong ibinigay sa amin ng ginunta na malayang pagkakataon. Mala Panginoon, muli mo kami pinarating sa malalang lugar na ito na kung saan dito ka namin na malayang mapaglingkuran, malayang gawin na yung kalooban. Salamat po sa paglangis sa bawat trabaho mong gawain. Ito po'y pinangunahan mo po. Simula sa iyong pagpupuri ito yung nakarating sa tronong Diyos, sa kalangitan, sa mga buhay na patotoo. Napakinggan po namin ng mga iba't ibang uri ng himala na ginawa mo sa buhay po namin, mala Panginoon. Sa bahagi po ng pagpupuri na inawit ng mga awit, salamat po sa iyong napakatamis na bisensya na binigay mo sa aming kalagitnaan. Sa pagkakuloob, mala Panginoon, na nung kami po'y tatalima, mala Panginoon, susunod nandiyan lahat, mala Panginoon, mga pagpapala na pinangako mo sa amin. Mala, narito kami sa pinakamalaga, sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita. Subalit, bago pong lahat, sama-sama po kami nagpapakumbaba, lalo ng abang lingkod. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang pagsalangsang sa iyo, mga kapulusan. Lilisin mo kami ng kabalabalan dugo na mga sukas ng Kalbaryo. Samahan mo po kami, mala Panginoon, ng abang lingkod sa galang aking sarili na amin ko. Wala po talaga akong magagawa, patuloy ko umaasa sa iyo. Gawin mo kung daling papapalang spiritual sa umagang ito na aming pag-aaralan, mala Panginoon. Ito po'y lakipan mo ng pag-ibig kapangyarihan, mala Panginoon, sa pangkalatang panalangin po namin, o Diyos, sa pangulang dalangin. Pagluhod ng balang propeta, sama-sama po namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga masamang espiritong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, makaupo na po tayo. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At bago po tayo dumako po sa ating karali sa umagang ito, tayo po ay sama-samang nagpapaabot muna, praise the Lord, ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba. Pinapaabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na tagapagligtas, ang lumikha ng langit ng lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat. Amen. Ang Panginoon, Hari ng mga hari, walang ibang ating pong pinakamamahal na Kristo, ang ating buhay na Diyos. Minsan pa po natin panakpakan ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At tayo po ay sama-sabang nagpapadobleng pagrespeto, paggalang sa mga ginamit po para sa ating mga kaligtasan. At hindi po natin sila malilimutan, mga minamahal ko, lagi nating inaalala ang kanilang pong pinagpalang buhay, pinagpalang banal na katurang pagtuturo, pagmamahal ng ating mga magulang natin sa ating mga Panginoon. Minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating mga bangilista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos, ang banal na propeta po ng ating pong pinakamamalaking Kristo, ang ating beloved assistant pastor, ang ating beloved Mama Dear. Sa umagang ito, sama-sama po nating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa lahat po ng mga beloved children natin, minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, mula sa kanya po minamahal na po at minamahal na manugang, mapagpalang umaga po sa kanila. Amen, praise God. Sa umagang ito, pinapaubo po ang mapagpalang umaga sa lahat ng ating kapwa magagawa, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher Edwin Monte, sa kanya po mahal na pamilya, mga minamahal, sa lahat po na may ginagamit po ng ating buhay na Diyos sa kanyang balabasan. Praise the Lord. At pinapaabot ko din ang pagbati ng mapagpalang umaga. Praise the Lord, na misanan pa atin silang nakapiling, mga minamahal ko. Praise the Lord, sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Will Balyos, ang ating beloved Ate Maris Balyos. Mapagpalang umaga po sa inyo. Praise the Lord. Sa lahat ng ating mga kapatiran na nakadalo po sa ating magdamagang pananambahan, maging sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, mga ating beloved live webcast viewer na sa oras na ito ay gising na gising pa. Praise the Lord. Gising na gising pa po ba tayo? Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Patuloy po tayo. Gawain sa ating pakikinig at pag-aaral ng salita. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa matamis na pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng ating dakilang Diyos. Buksan po natin, bago natin ibigay po yung tema ng ating pag-aaralan, buksan po natin, mga minamahal, ang unang bersikulo, praise the Lord, dito po sa Ebanghelyo ni Lucas. Kylie po. Dito sa aklat ni Lucas, Kapitulo 1, talatang 74 hanggang 75. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya lahat ng ating mga araw. Amen.
Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved engineer. Ang ating pong makapangyarihan Diyos ang magpala po sa Kanya pong makapangyarihang salita, mga minamahal. Ang ating pong tema sa umagang ito, bigyan po natin ng pamagat, don't be afraid. Don't be afraid. Strengthen your heart in serving the Lord. Huwag matakot at laksan ang loob sa paglilingkod sa Diyos. Nasabi ng ating nabasa na ipinagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng kaaway. Sino pong tinutukoy dito? Tayo po, sa kapanahunan po natin ngayon. Amen, dati-rati mga minamahal ko, tayo po ay nasa kamay ng kaaway. Subalit tayo po ay kinahabagan, kinaawa ng ating malang Panginoon. Praise God, tayo po ay inagaw ng Diyos. Amen, sa kamay ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. At utos ng ating malang Panginoon, sabi dito, ay paglingkuran natin siya na walang takot sa kabanalan, katuwiran, sarapan niya lahat ng ating mga araw. Kaya isa po sa mga utos ng ating mahal na Panginoong Hesus na tayo po ay maglingkod sa Diyos na walang takot sa pagsunod. Hindi po walang takot sa paggawa ng kasalanan. Kundi sabi dito, yung pagsunod na walang takot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa mga tunay na mga totoong mga anak ng Diyos na nagsuko ng 100% ng kanilang buhay, wala po pala dapat silang ikatakot dahil ipinagkatiwala nila ang buong buhay nila sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Balit marami pong mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, na patuloy na nag-aalinlangan, naduduwag, natatakot, sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. For example, lalo na po sa pagbibigay, minsan maraming mananampalataya na natatakot, even na nag-aalinlangan, natatakot sila na baka bukas, baka sa mga darating na araw, maubusan yung budget nila. Wala na silang magastos. Natatakot sila na ibigay ng tama ang para sa Diyos. Subalit, hindi nila alam, mga minamahal, sa pagbibigay na may katapatan, mga minamahal, habang ikaw ay nagbibigay, ang pangako ng Diyos, hindi magsasawa ang ating mapagpalang Diyos na magpala ng magpala sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Marami tayong mga kapatid na mahirap pa sa daga, mahirap ang buhay. Talagang kung iisipin natin, sa isip ng tao, napakahirap makaahon sa kahirapan. Subalit, nung sila po, mga minamahal, ay naglingkod na walang takot, mga minamahal ko, na sundin ang kalooban ng ating malapay, lalo sa pagbibigay. Hindi po sila sa kabila ng kahirapan, hindi sila natakot na ibigay ang tama, ang para sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nalugod. Mga minamahal, naghimala ang ating mahal na Panginoon sa kabila ng ikakusang buhay, grabing kahirapan, inalis sila sa kahirapan, sila'y pinasagana at pinagyaman ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat mag-sign, praise the Lord. Tandaan po natin ang pagbibigay. Bagamat tapos na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay, habang tayo nagbibigay, ang pagbibigay na may katapatan, mga minamahal ko, dito bubuksan lahat. Amen, ng mga pangako ng Diyos na pagpapala. Marami pong pamamaraan na ibabalik ng Diyos kung tayo po ay walang takot na ibibigay ang tama, ang may katapatan na pagbibigay para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Maraming mga nanampalataya na natatakot sila na usigin sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw nilang ipamuhay yung kabanalan. Yung mga iba, nahihiya sila, baka natatakot silang na masabihin silang losyang ba? Amen? Natatakot sila, nahihiya sila na sabihin sa kanila na, tumatanda ka na, nung ikay wala sa Jesus Miracle Crusade, napakaganda ng mukha mo. Batang-bata ka, subalit nung nandyan ka, naging losyang ka, yung kasuotan mo, puro mahaba na nga yung buhok mo, mahaba pa yung kasuotan mo, lalo na
Napakainit ng panahon ngayon, ganyan pa yung kasuotan mo. Yung mga ibang mga nanampalataya, takot sila na ipamuhay yung kabanalan, takot sila na usigin sila. Hindi nila alam, mga minamahal ko, kapag inusig ka, mga minamahal, hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat malumbay. Sabi ng banal na kasulatan, yan po ay tanda na ikaw ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Nasabi ng Biblia, kapag inusig ka, nasabi ng Biblia, pakibasa, Mateo 5, talatay 11 hanggang 12, sabi na kapag inusig ka, mga galak ka ng labis na galak. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kylie po, pakibasa. Dito sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 11 at 12. Mapalad kayo pagka kayo'y inalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo, at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi dito, mapapalad kayo kapag kayo inalimura at kayo pinag-usig na kayo pinagwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Nasabi dito, magalak kayo. Hindi sabi dito na malugmok kayo, manghinaan kayo ng loob. Kundi sabi dito, magalak kayo at magsayang totoo. Amen? Sabi dito, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa iyo. Kung i-compare po natin, mga minamahal ko, yung mga naranasan ng mga unang mga lingkod ng Diyos, mga propeta, mga alagad ng ating mga Panginoon, tayo, nakakarinig lang tayo ng mga pag-uusig. Amen po ba? Sa mga ibang mga naunang mga Kristiyano, mananampalatay, mga propeta, mga alagad ng ating mga Panginoon, talagang grabe po. Amen? Hindi lang sila nakarinig ng masasakit na salita, kundi yung mga iba, pinagbabato po sila. Amen? Subalit, hindi sila natakot na gawin pa rin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Yung mga iba, pinali sila, pinahila sila sa kabayo hanggang nawiwala yung katawan po nila. Subalit sa kabila nun, hindi pa rin sila sumuko, hindi sila nanghinaan ng loob, hindi sila natakot na sundin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Dahil alam nila, mga minamahal, kapag sila ang inusig, mismo ang Diyos ang kanilang inuusig. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabayad. Kaya, sa mga mananampalataya, mga minamahal ko, sa mga bago-baguan ng ating mga kapatiran, huwag po tayong masiraan ng loob, huwag kayong manghinaan ng loob. Amen? Huwag kayong matakot. Ng ating mga Panginoon. Ang ating napakabayad na Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabayad na Diyos. Lahat na magising magsabi, praise the Lord. Praise God. Kaya sabi dito, ang natatakot na di maglilingkod sa Diyos at gagawin ng kalooban ng Diyos, ito po ay tanda na nawawala sila ng pananampalataya pagtitiwala sa ating mga Panginoon. Amen? Amen po ba? Nasabi ng kapag ikaw ay natatakot, nawawalan ka pala ng pagtitiwala sa Diyos. Nawawalan ka ng pananampalataya. Kaya kapag ikaw ay nawawalan ng pananampalataya, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi ka kalulugdan ng ating malapay. Sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugod-lugod sa Kanya. Hindi ka kalulugdan ng ating mga Panginoon. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Hindi malulugod ang ating mga Panginoon. Kailangan po pala sa mga Kristiyano, mga minamahal, patuloy po tayong maglagak ng buong pagtitiwala sa ating mga Panginoon upang dumating sa atin, mga minamahal ko, ang tapang, amen, lakas ng loob, na gawin pa rin natin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabayad na Diyos. Kung perfect example, mga minamahal, ang ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Nung pioneering pa lang ang gawain ng ating mga Panginoon, ilang pamilya pa lang ang niligtas ng ating mga Panginoon.
sa kabila ng trible na hindi may paliwanag na dinanas ng ating mga magulang sa ating malapangin bago naging ganito ang iglesia ng ating malapanginoon. Dumaras sila ng tribling kahirapan, tribling pag-uusig. Ang mga beloved children noon, patutuon nila, maliliit pa lang sila noon. Amen? Maliliit pa lang sila noon, umahayo ang ating minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, mga minamahal. Walang makain. Hindi na naisip, naalala ng ating mga pastor kung ano po yung makakain ng mga beloved children noon. Praise God. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pag-uusig, maraming nag-aalipusta sa ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Matapang pa rin inarap ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon na gawin, sundin ang banal na tawag ng ating mga Panginoon sa kanila. Amen? Ipinangaral na walang takot, ang buong katotohanan, walang itinago. Amen po ba? Let mag-sign, praise the Lord. Inuulit ko. Amen? Yung pagbibigay, maraming mga iba't ibang mga pastor na natatakot ipangaral ang buong katotohanan sa pagbibigay. Sabi nila, baka matiso daw yung kapatiran, baka mawalan daw ng miyembro. Subalit ating minamagkagalang-galang natin po mga pastor, hindi natakot. Buong tapang, ipinangaral ang buong katotohanan, lalo na po yung pagbibigay. Amen? Kaya, hindi nagtagal, mga minamahal ko, ang gawain ng ating mga Panginoon, ang ating makapangyarihan Diyos, siya mismo ang kumilos. Patuloy na nagligtas ang ating mga Panginoon. Amen? Ilang pamilya hanggang umabot sa 10 pamilya, hanggang nagkaroon ng Bible study, hanggang nagkaroon ng mga krusada, binikusid, mga krusada. Ngayon, magugulat po tayo ngayon. Amen? Natatanging ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang gawain ng buhay na Diyos, ang patuloy na lumalago at lumalago, hindi mapigilan, patuloy na lumalawak ang pangangaral ng salita ng ating malapit. Bakit? Ang susi, mayroong matapang na mga pastor, nagturo ng buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating napakabibel Diyos. Kaya tayo ngayon ang pinagpala ng ating mga Panginoon. Ako, tayong lahat ngayon ay narito, niligtas ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Marami po sa Bible example, nung kapanahunan ni Shadrach, Meshach, Abednego, sa kabila ng mayroong banta na kamatayan sa kanila kapag hindi sila sasamba sa ginawa ni Haring Nabucodonosor. Mga minamahal, at Haring Nabucodonosor na hari ay gumawa ng larawang ginto na ang taas nito ay 60 siko at ang kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Praise God. Mababasa po rin sa Daniel 1. Kaya sabi sa talatang 2, inutos ni Haring Nabucodonosor ang sinumang hindi nagpatira pa, sumamba sa kanyang itinayong larawang ginto ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurunong ng niningas. Lahat mag-sign, praise the Lord. Kaya nang magkagayoy si Nabucodonosor na hari, upang pisanin, ipinisan niya po yung mga satrapa, mga kinatawan, mga gobernador, mga hukom, mga tagapag-ingat yaman, ang mga kasangguni, mga pinuno, lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan. So, kumbaga sa kapanahunan po natin ngayon, si Haring Nabucodonosor, siya po ang presidente. Amen? Inunusan yung mga senador, mga tataas na tao, mga senador, mga gobernador, mga minamahal ko na iutos sa lahat ng mga tao na sumamba sa ginawang gintong rebulto. Sabi ng banal na kasulatan, yung parusa, yung hindi sumunod sa utos ni Haring Nabucodonosor, iahagi sa runong naniningas. Subalit, mayroong 3 lingkod ng Diyos na sa kabila po ng bantang kamatayan, iahagi sila sa runong ng lilingas. Hindi sila natinago,
Hindi sila natakot. Kahit kamatayan man, ang kapilit nito, hindi sila natakot. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Gising po ba tayo lahat magising magsabing praise the Lord? Kaya, nung nabalitaan ng mga satrapa, mga gobernador, sinumbong si Sadrach, Mesach, Abednego na mayroong tatlong tao na hindi sasamba sa iyong gintong larawang gintong ribultong ginto na tinayo mo. Kaya dinakip sila. Ang ginawa nila, inarap kay Haring Nabucodonosor. Kaya ang sinabi ni Sadrach, Mesach, Abednego, tunghayan po natin dito sa Daniel. Basahin muna po natin dito sa Daniel, Kapitulo 3. Ang talata na po ay 13 hanggang 14. Dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 14. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dahil si Sadrach, si Mesach at Abednego, kanilang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at sinabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesach at Abednego, na kayo'y hindi mga lingkod sa aking Diyos, ni magsisamba sa larawan ginto na aking itinayo? Amen. This says, si Sadrach, Mesach at Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo. Sa bagay na ito, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin at makapagligtas sa amin sa mabangis na hornong nagliligas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Amen. Tuloy-tuloy po yung basa 18. Ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, ay hindi kami maglingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo, na magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban sa Sadrach, kay Mesach at Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nagutos sa kanila, piitin ang horno ng makapitong na higit sa dating pag-init, at kanyang inutusan ang ilang malalakas na lalaki na nasa kanyang hukbo, nagapusin si Sadrach, Mesach at Abednego, at sila'y ihagis at sa mabangis na hornong nagniningas. At nang magkagayon ang mga lalaking ito ay tinalian ng may suot, may tanika at may balabal. May kanilang ibang kasuotan, at sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, ang hurnong ay totoong mainit, napatay ang liyab ng apoy, at ang lalaking yaon ay nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesach at Abednego. At ang tatlong lalaki na ito, si Sadrach, Mesach at Abednego, ay nagsibagsak at na nagapos sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Na nagkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, totoo, O hari. Siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos at nagsilakad sa gitna ng apoy at sila'y walang puso at anyo. Ang ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Gising po ba tayo? Lahat ang magising magsabi, praise the Lord. Kaya mga minamahal, nung dinala si Sadrach, Mesach, Abednego, mga minamahal, kay Haring Nabucodonosor, dahil hindi sila nakinig, hindi sila sumamba
sa ginawang gintong rebulto ni Haring Nabucodonosor. Kaya, napusok sa galit, naprobok, grabe, mga minamahal. Kaya sa grabing kapusukan ni Haring Nabucodonosor, yung mainit na unong nang niningas, lalo pang pinainit, 7 beses, mga minamahal ko. 7 beses. Kaya yung nagdakip kay Sadrak, Mesak, Abednego na malalaking tao, malalaking lalaki, na malalakas. Nung inagis sila, mga minamahal ko, yung naghagis sa kanila, doon pa lang sa taas, sa grabing init ng urnong ng liningas, 7 beses na pinainit, yung mga nangahagis sa kanilang mga lalaki, doon pa lang sa taas, nakamatay na po sila, mga minamahal. Lahat magsayin, praise the Lord. Subalit si Sadrak, Mesak, Abednego, na walang takot, amen, na gawin ang utos ng ating Manapanginoon, na hindi makinig, na hindi sasamba sa gintong rebulto na ginawa ni Haring Nabucodonosor. Sa kabila po ng kamatayan, mga minamahal, hindi sila natakot. Hanggang nandun na sila sa urnong ng lilingas, mga minamahal ko, iniagis na sila. Nagtaka si Haring Nabucodonosor. Nung nakita, mga minamahal ko, naglalakad sila sa apoy. Palakpakan po natin ang ating napakabal na Diyos. Let mag-sign, praise the Lord. Yung mga damit nila, yung kanilang mga buhok, walang sunog, mga minamahal. At laking gulat ni Haring Nabucodonosor. 3 yung hinagis nila, si Sadrak, Mesak, Abednego. Laking gulat niya, ba't 4? Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabal na Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kasama nila ang ating makapangyarihang Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Let mag-sign, praise the Lord. Kaya ganun po pala, mga minamahal. Kapag ang isang tayo po, mga minamahal ko, kung tayo po'y maglingkod na walang takot, na gawin ang kalooban ng ating Manapanginoon, anumang banta ng kaaway, mga minamahal, sa ating buhay, dahil tayo po ay nagtitiwala ng buong pagtitiwala sa ating Manapanginoon, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating Manapanginoon. Yan totoong pangako ng ating Manapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabing, amen. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, tayo po na nakakilala sa ating Manapanginoon, tayo pong mga tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Gising po ba tayo? Sabi ng 2 Timoteo 1:7, pakibasa po. Dito sa aklat ng 1 Timoteo, Kapitulo 1, talatang 7, na nagsisipag nasang maging mga guro na mga kautosan. 2 Timoteo 1:7. Sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, talatang 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritong katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Amen. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Amen. Sa mga anak ng Diyos, hindi tayo natatakot na gawin ang kalooban ng ating Manapanginoon. Kasi kapag natatakot ka na gawin ang kalooban ng ating Manapanginoon, mayroong kaparusahan na naghihintay po sa atin, mga minamahal. At kapag tayo natatakot, naduduwag na gawin ng totoo ang kalooban ng ating Manapanginoon, hindi pa totoo yung pag-ibig natin sa Diyos, hanggang bibig lang. Amen? Amen? Lord, mag-sign, praise the Lord. Kasi sa mga totoong umiibig sa Diyos, totoong nagmamahal sa ating Manapanginoon, mayroon silang, bibigyan sila ng Diyos ng
sakdal na pag-ibig. At sabi ng Biblia, ang sakdal na pag-ibig, ang totoong pag-ibig, ay nagpapalayas ng takot. Amen? Let mag-sign, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabal na Diyos. At sabi dito, yung panganib, yung delikado, mayroong nakaambang panganib sa mga natatakot, naduduwag, nanghihinaan ng loob na para bagang ayaw nilang magpatuloy, ayaw nilang maglingkod sa Diyos, ayaw nilang sundin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Sabi ng Biblia, unang 1, Kapitulo 4, ang talatay 18, at Apokalipsis 21, ang talatay 8. Sabay na po nating basahin, kindly. Dito sa aklat ng unang 1, Kapitulo 4, talatang 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Amen! At ang natatakot ay hindi pa pinapasakdal sa pag-ibig. Amen. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapagkiapid, at sa mga ngaaway, at sa mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Lahat mag-sign, praise the Lord. Gising po ba tayo? Lahat magising mag-sign, praise the Lord. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Mayroon pa palang kaparusahan na naghihintay sa mga Kristiyano na duduwag, natatakot na gawin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Alala ko kapag buwan na ng Hulyo, Hunyo, Agosto, yung bang araw ng buwan ng tag-ulan, yung mga ibang mga Kristiyano, amen, parang yung pananampalataya nila, pananampalataya parang nagiging kambing ba? Yung kambing natatakot sa ulan. Mag-sign, praise the Lord. Gising po ba tayo? Yung mga ibang mga kapatiran, natatakot sa ulan, maulanan daw sila, magkasakit sila. Mag-sign, praise the Lord. Amen? Totoo po yan. Subalit, kapag ikaw ay totoong umiibig sa Diyos, pinasakdal sa pag-ibig, sabi nga ng ating minamagkagalang-galang natin pong mga pastor, kahit bumagyo, kahit lumindol, kahit magbaha, kung magbaha man yan, kung kaya mong magbangka, para pumunta ka sa gawain ng ating mga Panginoon, gawin mo, wala kang takot na dadalo sa gawain ng ating mga Panginoon. Bakit? Habang nagsasakripisyo ka, kasama mo ang ating mga Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Sabi dito, ang takot ay may kaparusahan. Ano ang kaparusahan? Sabi ng Apokalipsis 21, talatay 8, unang sinabi dito, ngunit sa mga duwag, naduduwag, natatakot, amen, na dumalo, araw ng Biyernes, araw ng Linggo, ayaw mamuhay na may kabanalan, baka usigin, ayaw magtapat, baka daw natatakot silang mahirapan, baka maabusan ng pagpapala. Mga minamahal, nasabi ng Biblia, kapag ganun ang paglilingkod ng isang mananampalataya, delikado. Iniisip mo na malangit ka, baka hindi po langit ang papuntahan po natin kapag ganun po yung ating pong paglilingkod. Let mag-sign, praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, anong utos ng ating mga Panginoon sa Joshua, Kapitulo 1, talata ay 9, dito sa aklat ng Joshua, Kapitulo 1, talatang 9, na hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatabang na mabuti. Amen. Huwag kang matakot, Amen. hindi manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Palakpakan po natin ang gising na palakpakan ng ating mga Panginoon.
inuutusan pala ang bawat isa sa atin ng ating mga Panginoon. Sabi dito, hindi ba kita inuutusan na ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot. Oh, mga minamahal, napakaliwanag ng salita ng ating mga Panginoon. Let mag-sign, praise the Lord. Let magsabing amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos na sabi ng Biblia, hindi ba kita inuutusan na ikaw ay magpakalakas, magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kasama natin ang ating mga Panginoon. Yan ay pangakong totoo ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Let mag-sign, praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, inuutusan tayo ng ating mga Panginoon na tayo po ay magpakatapang na mabuti, huwag matakot. Dahil kapag tayo po ay matakot, hindi na tayo magpapatuloy, manghinaan tayong loob. Yung kaligtasan po natin, mga minamahal ko, ito po ay napakadelikado. Katulad ng mga Israelita noon, mga minamahal, praise God, yun po ang isa sa dahilan. Kaya hindi po nila napasok ang lupang pangako, mga minamahal. Hindi sila nakarating sa lupang pangako, nanghinaan silang ng loob, natakot sa lupaing Kanaan. Ang lupang pangakong ito ay lugar na pinagbubukalan ng gatas pulot, lugar na napakasagana. Kaya sabi ni Propeta Moises, sinugol ni Moises upang tiktikan ang Kanaan. Sabi ni Moises, sumamba kayo roon sa dakong timugan, akitin niyo doon ang bundok na tinatahanan ng lupain. Tingnan niyo kung ano ang bayan na tumataan doon. Sabi ni Propeta Moises, kung sila'y malalakas, kung sila'y mahihina, o kung sila'y kakaunti, kung anong klaseng tao doon. Kaya nung inakyat nila, natakot sila. Mga minamahal, nung nakita nila yung tumatahan sa Kanaan, sa lupang pangako, mga higante, mga minamahal, napakalaking tao, umurong sila, natakot sila, nagbalik sila. Mga minamahal, hindi na natin maakyat ito, hindi natin mapupuntan ito. Parang langgam lang tayo, kakainin lang tayo doon. Subalit, anong sinabi ni Caleb at ni Joshua? Basahin na po natin dito na po tayo sa Bilang 14, ang talatay 8 hanggang 9. Pagkaili po. Dito sa aklat ng mga Bilang, Kapitulo 14, talatang 8 at 9. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin niya tayo sa lupaing yaon at ibibigay niya sa atin ang yaon lupaing binubukulan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupain yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Oh, at hallelujah! ang kanilang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Kaya si Joshua at si Caleb, walang takot, mga minamahal ko. Malakas ang loob nila. Sinabi sa mga Israelita, kung kalugdan tayo ng mga ating Panginoon, dadalhin tayo nga niya doon sa lupaing yaon at ibibigay niya sa atin na yaong lupaing pinagbubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayang lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanilang kalinga ay inilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Palakpakan po natin ng gising na palakpakan ating mga Panginoon. Let mag-sign, praise the Lord. Subalit, ang mga Israelita noon nang hinaan sila ng loob, naduwag sila, natakot sila, dahil nakita lang mga higante. Kaya, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Ang tanging nakapasok lang si Caleb at si Joshua, mga minamahal. Maging sa kapanahunan po natin ngayon,
Kung ang paglilingkod natin, naduduwag tayo, natatakot tayo, sa kabila ng napatunayan natin sa buhay natin na buhay at makapangyarihan ng Diyos, sari-saring mga himalang naranasan natin, binago ang buhay natin, pinagaling ang mga lubang karamdaman natin, niligtas tayo sa mga panganib, tayo po ay pinag-ingatan ng ating Panginoon. Sa kabila na nun, kung ang paglilingkod natin, mga minamahal, natatakot tayo, nanghihilan tayo ng loob. Amen? Sa kabila nun, ayaw pa rin natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Sa kabila ng prueba at ebidensya na nakita natin ng ating dalawang mata na buhay at makapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, yun ang nakakatakot, mga minamahal. Kaya sabi ng huling talata, praise God, pagkatapos ng huling talata, mga minamahal ko, ating pong ihanda na po yung ating aawitin. Praise God. Nasabi ng banal na kasulatan, uling talata, Isaias 36 o 35 ang talata ay 4. At ihanda na po natin yung ating aawitin sa mga manunugtog at mga awit. Praise God. Dito sa aklat ng Isaias, kapitulo 35, talatang 4. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y magpakatapang. Huwag kayong magtakot. Narito ang iyong Diyos ay pumaparito na may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya'y paparito at ililigtas kayo. Amen. Palakpakan po natin ang isinapalakpak ang ating Panginoon. Amen. Nasabi dito, inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y magpakatapang. Amen. Lakasan natin ang loob natin. Sabi nga na ba na nakasulatan, lakasan natin ang ating loob, pagtibay ng ating puso, dahil malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Magpakatapang tayo. Amen? Na huwag tayong matakot. Let mag-sign, praise the Lord. Nasabi ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang maging laban sa atin? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Amen? Inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso kayo mga pakatapang. Huwag kayong mga takot, narito ang inyong Diyos ay parito na may pagiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya'y paririto at ililigtas kayo. Yan ay pangako ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabel Diyos. Darating na ang ating Panginoon. Anumang oras, anumang sandali. Kaya sabi nga ng Santiago, laksan natin ang ating loob, pagtibayin natin ang ating mga puso dahil ang pagbabalik ng ating Panginoon ay malapit na. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Laksan natin ang ating loob. Mga minamahal, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil habang tayo naglilingkod, nagsasakripisyo, ginagawa natin ng totoong kalooban ng ating Panginoon. Nasabi ng banal na kasulatan, kapag dumating ang ating Panginoon, mayroon po tayong kagantihan. Mayroon tayong reward na matatanggap sa ating pong pinakamamahal na Kristo. Tayo ipagmamalaki ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Let mag-sign, praise the Lord! Tayo awitan natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, kinakausap tayo ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, na huwag tayong matakot. Huwag tayong maduwag na gawin ng kalooban ng ating Panginoon. Dahil naranasan natin, napatunayan natin na makapangyarihan ang Diyos natin. Buhay ang Diyos natin. Kaya walang dahilan na hindi natin gawin totoo ang kalooban ng ating Panginoon. Sa kabila ng pagbabanta ng kaaway, misan nandun ang pananakot ng kaaway upang hindi tayo makapagpatuloy. Subalit abang tayo ay naglilingkod ng buong puso, buong tapang na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo bababayaan ng ating Panginoon. Huwag kang mangangamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa
Lagi nating isipin, lagi nating tandaan, itanim natin sa ating mga puso at isipan. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating makapangyarihang Diyos na kayang magligtas, kayang magtanggol sa atin. Hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon. Kaya walang dahilan na hindi tayo patuloy na maglingkod sa Diyos. Walang dahilan na hindi natin gawin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. May mo sa tuwid-tuwi na. Iman, hallelujah! Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, kakarabay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka. Totoo ang pangako ng Diyos na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon. Habang tayo'y naglilingkod sa Kanya, ginagawa natin ang totoong kalooban ng ating mga Panginoon. Siya'y tapat sa atin. Tapat ang Kanyang pangako sa atin. Huwag kang mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karakarami mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karabay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo at kararamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Purihin ng ating walang Panginoon. Totoo, mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran, siya'y tapat na Diyos. Tapat sa Kanyang pangako, mga minamahal. Ay pinangako niya, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon habang tayo naglilingkod na walang takot na gawin, ginagawa ang kalooban ng ating mga Panginoon. Lagi nating isipin, lagi nating pakatandaan. Kasama natin ang ating makapangyarihang Diyos na kayang gumawa ng mga grabing himala, kayang magligtas, kaya tayong ipagtanggol sa anumang bagay na humahadlang sa buhay natin, gawa ng kaaway. Ang Diyos ay kasama natin, di tayo pababayaan. Yan ay lagi nating tandaan, mga minamahal. Sa lahat ng ating mga viewers po natin, mga minamahal, sa umagang ito, habang tayo po, mga minamahal ko, ay nakipag-unayan sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga kapatiran, patanggapin natin ang ating mga beloved viewers na nakatunghay sa umagang ito, mga minamahal, kung mayroon tayong bisita sa
oras na ito, ating pong palapitin sa mga viewers po natin. Tanggapin niyo ang ating malang Panginoon. Papalad kayo mga minamahal, nasampangan niyo po ang tunay na gawain ng ating malang Panginoon. Kapag kayo tunay naging tunay na anak ng Diyos, kayo magiging panatag. Hindi kayo matatakot mga minamahal. Dahil makapangyarihan ng Diyos na sumpungan niyo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang tanging gagawin niyo lang mga minamahal ko, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kapag nasagawa nito, mga minamahal ko, kayo po ay magpapatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ng ating malang Panginoon. Nasabi ng banal na kasulatan, mayroong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap po sa inyo. Unang-una, ang tinatawag na pananampalataya, na kinakailangan sumampalataya po kayo. Mga minamahal ko, maliwala kayo na mayroong Diyos. May isang Diyos lamang. Sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaring galugod-lugod sa Kanya. Kinakailangan ng lumalapit, sumasampalataya sa Kanya, ay sumampalatayang mayroong iisang Diyos lamang, mga minamahal ko. Yun po ang dapat nating sampalatayanan, sa isang Diyos lamang, ang Diyos, mga minamahal, na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang akuin niya ang kasalanan ng buong mundo, mga minamahal ko, kasalanan ng tao sa buong mundo. Yan po yung dapat nating sampalatayanan. Praise God. Ang pangalawa po ang tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po ito'y pagtalikod sa kasalanan, mga minamahal. Ang ating makapangyarihang Diyos ay sadyang makapangyarihan, kaya po kayong tulungan ng ating malang Panginoon na talikdan ng tinatawag na kasalanan. Praise God. Kung kayo po, mga minamahal ko, ay magpakumbaba, mga minamahal ko, handang sumunod sa ating malang Panginoon, tulungan kayo ng ating malang Panginoon talikdan ng tinatawag na kasalanan. Praise God. Ang pagsisisi po ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pangatlo po, ang tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaking Hesus Kristo. Ang bautismo sa tubig, hindi po panibagong relihiyon ito, kundi ito po yung napakalagang utos na dapat gawin ng lahat ng mga tao na nabubuhay sa mundong ito. Kaya sa lahat ng mga baguhan ngayon, mga minamahal ko, ang bautismo sa tubig, sabi ng banal na kasulatan, utos ng ating malapit, sabi ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila, magsisi kayo ngayon at magpabautismo sa pangalan ng Hesus Kristo sa pagpapatawad ng inyong kasalanan. Higit sa lahat, kaya gagawin niyo po ito, sabi ng 1:3, ang talatay 3:5, maliban lang tayo hindi may panganak sa tubig at espiritu, kailanman hindi siya makakakita, lalo tigit hindi siya makakapunta sa kariyan ng ating malang Panginoon. Ang kariyan ng ating malang Panginoon, ito'y pangako ng ating malang Panginoon, ang tunay na buhay. Magmamana kayo ng buhay na walang hanggan, makarating kayo sa pangako ng ating malang. Kaya sa oras na ito, mga minamahal ko, tanggapin yung ating malang Panginoon. Ang pang-4 po, ang Diyos na pong magsasagawa doon kapag kayo po ay dumalo ng personal at magpabautismo at kayo po ay magpapatuloy, ang Diyos mismo ang magsasagawa sa inyo. Ang pang-4 na regla ng kaligtasan ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kaya sa umagang ito, tanggapin niyo po ang ating malang Panginoon sa inyong mga tahanan. Praise God. Sumunod po kayo sa aking mga panalangin na aking sasambitin. Sabihin niyo po, malang Panginoong Yesus, maraming salamat po sa umagang ito. Napakinggan ko po ang iyong banal mong salita. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula ng ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Malang Panginoong Yesus, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po na malinaw aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po manalangin. Opo, dakil pagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamalaking Hesus, Amang Banal, abutin mo po lahat ang aming pong mga beloved viewers, malang Panginoon. Patawarin mo sila, gawin mo silang tunay na anak, tagapagpala ng buhay na walang hanggan, malang Panginoon. Iligtas mo po sila sa na kalma sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tayo po'y darako sa ating mga pangangailangan. Alam ko po, mayroon tayong mga pangangailangan, mga minamahal. Tayo po ay magpakumbaba, magsisi sa Diyos. Wala pong mahirap na bagay. Walang magiging imposible. Mayroon tayong mga karamdaman, mga minamahal ko. Tayo dumulog sa trono ng biyaya, mga pangangailangan natin sa physical, material, sa papalang spiritual. Tayo po lahat ay manalangin, mga minamahal. Opo, dakilang pagpala po namin, Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunan na lang paglood ng aming minamahal, kagalang-galang namin, mga pastor. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, malang Panginoon. Hallelujah. Special namin dalangin, malang Panginoon, sambahayan po namin, minamahal, kagalang-galang namin, malang pastor, the beloved children, malang Panginoon. Hallelujah. Grandchildren, malang Panginoon, sa kanila pong hallelujah, kanyang mga apo, kanya pong manugang, malang Panginoon, ipagkaloob mo po mahabang buhay, kalakasan, katatagan, malang Panginoon, upang patuloy mo silang magamit sa mga uling araw na ito, kabalikan natin ubang mga manggagawa, mga inatasan mo na mangulas sa iba't ibang lugar, ibigay mo din mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, upang patuloy mapangunahan, may
ipagpatuloy lahat ng mga gawain mo, mahal na Panginoon. Patuloy po kami gamitin lahat ng mga bubuo ng mga awit, mga adult choir, partners choir, youth choir. Gamitin mo kami hanggang sa muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon. Panatilihin po ang kapayapaan ng aming bansa, mga nagbabadyang panganib, nagpipintong kaguluhan. O mahal na Panginoon, alam po namin kontrolado mo lahat ng bagay, alang-alang pa sa maraming maliligtas nawa, maghari pa rin ang katahimikan sa aming bansa upang malaya pa nilang marinig ang salita. Mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw mag-provide sa lahat ng pangangailangan yung anak, mahal na Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa physical, material, at sa papalang spiritual. Pangawakan mo kami, handa mo kami sa lumang mangyari sa aming buhay, lalo na ilitsgit sa iyong napakalapit na pagbabalik, handa mo po kami, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami bigyan, dagdagan mo lagi ng aming pananampalataya, patuloy mo kami bigyan ng lakas ng loob na patuloy namin gawin ang kalooban hanggang sa muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po yung gawain sa lugar na ito, lahat ng mga pangangailangang pagpapayos ng sambahan, ibuhos mo na po sa basagan ng pagpapala sa iyong gawain sa lugar na ito, lalong pagpalain lahat ang iyong mga anak na matapat na nagsasakripisyo. Ibalik mo makamilyong beses sa kanila, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami, O Diyos, sa umagang ito. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po, hallelujah. Patuloy na sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tayo magkaroon ng masiling. May tayong karamdaman, isang kamay, taas natin, isang kamay, ipatong natin sa bahagi ng katawan kung nandun po ang ating karamdaman. Kung tayo po nakaramdam ng panlalamig, mga minamahal, panghinaan ng loob, mga minamahal, naduduwag, na gawin ng kalooban ng ating malapay, ipatong natin ang dalawang kamay sa ating ulo. Hallelujah. Ng mga espiritong gawa ng kaaway, masamang espiritong pagkatakot, pagkaduwag, na hindi gawin ng kalooban ng ating malapay. Ipatong natin dalawang kamay sa ating ulo. Praise God. Hallelujah. May tayong problema, dalawang kamay taas natin. Sama-sama po tayo. Opo, dakilang pagpala po namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan, sa pangkalatang panalangin po namin, sa Pangulong dalangin, pagluhod ng banal mong propeta, amin sinasaway, tinataboy lahat ng mga demonyong mga karamdaman, pag-alinlangan, mga karamdaman, lahat ang uri ng karamdaman, demons of cancer, leukemia, AIDS, TB, diabetes, hallelujah, and cast out problem be solved in the mighty name of Jesus. Panghinaan ng loob, hallelujah, pagkaduwag, cast out in Jesus' name, pag-alinlangan, kawalan ng pananampalataya, cast out in Jesus' name, cast out in the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, at sa pagkakataon pong itong mga minamahal, tayo po sama-sama na pong tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos dahil pinagtagumpay ng ating malapang ipaabot natin ang taus-pusong pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbiro, praise God, ipaabot natin mga minamahal ko mataas na pagpupuri para sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At dito na po pasamantala, nagtatapos ang banal na gawain ng ating malapang ang salita ng ating malapang. Tuloy-tuloy na po tayo para sa gawain ng ating malapang Panginoon, at tayo po ay dumako sa ating pong special offering. Mga minamahal ko, hindi po lingid sa ating kalaman. Mga minamahal, at tayo pinagpala ng ating nakikita na po natin ang improvement po ng ating pulpit, mga minamahal ko. Amen. Patapos na po. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Talagang napakaganda, mga minamahal, ang pulpit po natin. Praise God sa lahat ng ating mga kapatiran. Amen. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong matakot, mga minamahal, na patuloy ibigay ang nararapat sa ating malapanginabang tayo may binibigay na financial, ibigay na po natin, mga minamahal. Dahil ang pangako ng ating malapangin, hindi tayo pagkukulangan ng ating malapang patuloy, at patuloy tayong lalong pagpalain ng ating malapang. Pagkatapos po niyan, yung ating pong pastoral house, yung pong kitchen po natin, yan po nakikita na po natin. Pagkatapos po yung gate po natin, napakarami pa po. Amen. Ang isasaayos po sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo magbigay, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa oras na ito, mga minamahal ko, tayo po yung sama-samang manalangin. Praise the Lord. Dakil na pagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat natin. Ito kami po, Diyos, sa mabanal, sa aming sakripisyong mabigay. Special na pinalaan po namin sa patuloy na pagpapaayos ng sambahan, mahal na Panginoon. Basbasan mo po ang mga binibigay, patuloy na binibigay ng iyong mga anak. Ibalik mo makalibong beses sa pagpapalang physical, material, sa lahat ng pagpapalang spiritual, sa lahat ng kami mga kapatid na may prayer request, spoken prayer request, mga inintay ng pagpapala, mga nakabimbin ng pagpapala. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa madaling panahon, tugunin mo po sa ibalang kaparanan, gamitin mo patuloy upang magamit patuloy mga iyong mga anak, sa lahat ng kami mga kapatid na sa kahirapan, ikaw sa buhay, huwag mong panatilihin ang kalambuhay na ganong kalagayan, bago sa anguin mo sa kahirapan, patuloy mo silang pagpalain, mahal na Panginoon, upang sila po'y magamit mo sa pamamagitan ng financial. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
sacrifice of praise. Come, let us offer a sacrifice of praise. The fruit of our lips give and taste. The fruit of our lips give and taste. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Come, let us offer a sacrifice of praise. Come, let us offer a sacrifice of praise. The fruit of our lips give and taste. The fruit of our lips give and taste. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo. After po natin balagawain, mayroon tayong counseling, mayroon tayong lay hands. Pagkatapos po ng ating balagawain sa araw ng bukas, ito po yung ating pong balana po ng ating Lord's Supper. At mamaya, mga minamahal, mayroon pong isasagawang mga pag-iensayo ng mga awit na nandog natin sa ating banal na gawa, ating banal na Lord's Supper, mga minamahal, ating balanapunan. First God, nandito po yung magtuturo sa ating pinagpala na naman po tayo. Palakpakan po natin ang ating napakapoy na Diyos. First God, nandito po ang ating beloved Odin Preacher Kuya Will Values, ang ating beloved Ate Maris, mga minamahal ko na magtuturo po sa atin. Kaya maging maaga po sa lahat ng ating mga awit, mga adult choir. Praise the Lord, mayroon po tayong time, mga minamahal na ibinigay po sa atin. Amen. Di baling tayo pong maghintay, wag po tayong ihintayin pa. Amen. Praise the Lord. Maliwanag po ba? Lahat mag-sign, praise the Lord. Maaga po tayo, mayroon pong time na binigay po sa atin, mga adult choir, mga pioneers choir, mga youth choir, mga minamahal. First God, mayroon tayong counseling, inuulit ko, mayroon tayong lihan sa after po ng ating balagaw. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Tayo po magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa pagtatagumpay. Muli na ipinagkaloob ng ating buhay na Diyos na tayo muli maluwalhating nakatapos sa ating pananambahan sa Kanya pong paglangis, pangunguna sa bawat gawain ng ating Panginoon, at tayo sama-sama pong manalangin at sa ating pansamantalang paghiwalay na tayo po'y maluwalhating makauwi sa ating mga paraon. Akin na nanawagan ating beloved closing prayer, ang ating beloved Brother Osilito Budoy niya sa kanya pong panalangin sa ating pong pagtatapos. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Henry Tapnyo. Praise God, hallelujah. Tayo na pong lahat, mga minamahal, sama-samang manalangin at magpasalamat para po sa ating pagkatapos. Hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, kami po, mahal na Pinoon, hallelujah, lubos na nagpapasalamat, mahal na Pinoon sa pagtatagumpay ng banal mong gawain, sa aming pong magdamagang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan at sa iyong matamis at banal mong presensya na iyo pong ipinadama sa amin, na siya naming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. Higit po sa lahat, mahal na Pinoon, naming pinasasalamatan, mga ebanghelyo ng kaligtasan, ang banal mong salita, o Diyos, na napakinggan, na siya pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat po, aming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, mahal na Pinoon, sa una at dalangin po ng aming minamahal ginagalang, aming mahal pastor, na sa aming pag-uwi, o Diyos, pag-ingatan mo po lahat ng mga anak mo, ilayo mo po sa aming daraanan, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng mga ori ng disgrasya, lahat ng kapahamakan, mahal na Pinoon. Alisin mo po sa aming daraanan, ihatid mo po kaming ligtas at payapa sa aming pong kanya-kanyang tirahan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God, bless you po. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more and more. Praise God, sa umaga ito, biyay pagpapalay sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Yes, I love you. We